Alam nyo, sa totoo lang never po talaga akong nanira ng mga religion. Never po talaga in my life. Simula pagkabata hanggang sa lumaki ako, never po akong nanira ng mga religion. Pero gusto ko maging open kayo guys. Especially, di ba, madaming mga nabibiktima ngayon. Lalo pat nung nakaraang araw, mayroong balita na isang pastor nagbibenta ng lupa doon sa langit, 100 square meter, nagbibenta siya doon. Tapos nabalita na pinakulong, di ba? Ito, sa video natin ngayon, gusto kong i-emphasize kung gaano po talaga ka balahura itong si Kibuloy bilang isang bulaang propeta. Tingnan nyo the way na magsalita itong si Kibuloy na parang tila baga merong something, may devil sa kanyang pag-iisip. Tingnan nyo hindi ko alam kung bakit madami pang nabibiktima itong si Kibuloy, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo, lalo na sa mga KOJC member na up to this moment talagang bulag na bulag pa din sa katotohanan. Gusto ko lang ulit iparinig ito sa inyo. Itong sinabi ni Kibuloy na parang nagkakatawang tao siya. Parang tinutukoy niya na siya yung Diyos na nagkatawang tao lamang. Pakinggan nyo to pakinggan nyo. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Oh, tinalo niya daw po itong si Lucifer. Ang lakas ba ng tama ni Kibuloy, no? Ay, nako, Diyos ko. Hindi nyo natalo siya eh. Tatay ninyo siya eh. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. O hindi daw siya natatakot kay Lucifer, sa atin pa daw. Bakit natakot ka sa mga senador nung pinapatawag ka sa Senado? Kala ko ba hindi ka natatakot? At besides, sinabi niya 'di ba na siya yung huling pipirma para sa kaligtasan ng mga tao? Bakit hindi mo napirmahan yung kaligtasan mo? Tingnan mo ngayon, pinag-aanap ka ng otoridad. Tapos ito yung nakakatawa dito, yung post na kahapon, hindi pa ako nakamove on, yung post pala nung nakaraang araw, na itong si Kibuloy ay nag-glorified na daw. At na-witness daw po yun ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nasa piling na daw po ng Puong May Kapal itong si Kibuloy. And kung gusto niyang bumalik daw po ulit sa lupa, babalik siya kung kailan niya daw gusto. Kasi nag-glorified na daw itong si Kibuloy. Like, naka-drugs kaya itong miyembro ni ng KOJC? Ako'y nagtatanong lamang Nagtatanong lang ako. Anyway, Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Hindi yung pwedeng alam nyo, bulaang propeta talaga itong si Kibuloy. Kaya sa mga nananampalataya dyan na yung buong-buo yung pananampalataya nila, maaari talaga kayong mabiktima once na ganito. 'Di ba? Yung tao, lalo pat, madami sa panahon ngayon, ang buo ang pananampalataya, natatakot na mapunta sa impyerno. Lahat naman tayo takot mapunta sa impyerno, pero mas nakakatakot na mapaniwala kayo ng isang relihiyong kulto. 'Di ba? O, pag sinabi sa inyo, tumalon ka sa bangin, kasi mapupunta ka sa langit, tatalon ka. Pag sinabing ibenta mo yung ari-arian mo, kasi bukas gugunaw na yung mundo, ibebenta mo. Guys, mag-isip-isip naman sana kayo. 'Di ba? Anyway, continue. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. 'Di ba? Kitang-kita na guys, witness na nga po yan yung kanyang statement na isa po siyang bulaang propeta na may pagkasuntusin-tusinto, na may pitik na may saltik yung kanyang utak. 'Di ba? Ano yung capacity mo para dumaan sa'yo yung mga tao para mapunta sa langit? Iisa ka lang din namang tao. Guys, hindi ko tinitira yung mga pastor dito. Kasi alam ko naman yung work ng mga pastor na magturo, mag-guide sa atin, papunta nga po dito sa kabutihan. Pero kung ito lang din naman yung tao, yung magtuturo sa atin, di bali na lang. 'Di ba? Dinadala nila tayo sa impyerno eh. Kayo yung nagdadala sa amin sa impyerno. Anyway. Ano ang didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way.
Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Guys, sorry. Ito po yung pinapaniwalaan ninyo na I judge something sa iyo, brain. Diba? Ay, nako. Ewan ko ba dito? Oh, siya daw yung nagmamay-ari ng kaluluwa natin. Oh, President Marcos. Magmamay-ari daw ni Kibuloy yung kaluluwa mo.